Sa binasa po ni Brother kanina, Brother Kenneth, makita po natin na mayroong person na lumapit sa Lord. Diba? Isa po siyang babae at siya po ay isang Canaanite woman. Doon po siya nakatira sa mismong lugar na ipinangako ng Panginoon for the Israelites. Kung maalala po ninyo yung message many weeks ago, yung patungkol po sa Gilgal, yung Canaan po kasi yun yung the land flowing with milk and honey. At yun po pinangako ng Panginoon sa bawat Israelita. Ito pong Canaanite woman, isa po siya sa maraming taga Cana by that time na na-displace. They still live there sa lugar na yun, pero sila yung na-displaced. Malalaman po natin why, ano nangyari in the first place, bakit yung lugar kung saan meron nang nakatira, ipinangako ng Panginoon sa Israelita at pagdating nila, they must be done away with. Kailangan silang palayasin dun sa lupa ang kanilang tinitrihan by that time. At isa po ito sa laging sinasabi ng relihiyon katulad ng bansang ito, na original daw, hindi talaga Israel ang may-ari nung Israel, nung Palestine na tinatawag. Kasi po yun yung modern day Canaan, especially sa northern. Malapit po yan sa Lebanon, Syria, Lebanon, and northern part ng Israel. Kaya maraming nasasabi, hindi raw kanila yan. But then again, it is our God, the creator of heaven and earth, ang nagsabi, ang nangako na that land is yours. So yung may-ari kasi ng lupa talaga, ang nagsabi sa Israel, nasa inyo yun. It is God Himself. Sino ba talaga ang nagmamay-ari ng lahat ng lupa sa buong mundo? Yung earth mismo, sino ba talaga? Siyempre yung lumikha, and that is God. So kung sakaling meron po kayo may encounter na ganyan tanong, hindi naman talaga sa kanila yan eh. May nakatira na doon, dumating ang Israelita, pinalayas nila, winipe out nila. O, sino ngayon ang enemy dito? Sino ngayon ang kalaban? Ibabalik natin doon, sino ba ang lumikha ng earth, ng Palestine? Sino ba? Sino ang lumikha ng Mars, ng Saturn, ng Jupiter, ng whole universe? It is God. So yung may-ari, yung creator, ang nangako na ibibigay niya yun sa Israel. Ganun lang po kadali ang sagot doon. Basta i-biblical lamang natin, tapos ang usapan. Marami pa silang sasabihin, basta't pangangatawanan natin na it is God, Yahweh, Elohim Himself na nagbigay ng lupain na yon para sa kanyang mga anak, which is yung bayan ng Israel. Sila po kasi magiging ginamit ng Panginoon para maging light bearer. The world was so dark, di ba? Nadimla ng kasalanan ng mundo, so kailangan ng light bearer. At yun yung design ng Israel. Bakit siya pumili ng isang bayan sa isang napakalit na sulok ng mundo? Di ba? Basta pumili ng isa, kasi through that country, through those people, sila yung magbe-burn ng light, ng katotohanan, and that is Israel. And the rest is history. At maraming mga ups and downs pagdating sa faith ang mga taga-Israel. So aataduhin po natin itong mga verses na binasa ni Brother Kenneth. Para makuha natin, makatas natin yung mga nilalaman ng mga katuruan, mga wisdom sa mga verses na ito. Ang pamagat po ng mensahe today ay Megas Pistis. Malalaman ninyo ako ng ibig sabihin ng Megas Pistis. Pero nabanggit na po yan kanina. Sige na nga, hindi na ako makapaghintay. Mega sa English. Megas sa Greek. Sa English, great. Kaya si Sharon Cuneta, tinatawag na megastar, ang sabihin nun, great star. Parang hindi pwedeng ibigay sa tao yung mga title na yan eh. Superstar, megastar, star for all seasons. Supposedly, hindi naman sa tao ibinibigay yung mga title na yan. You know why? Kasi kinakatawan ng mga stars in heaven, yung mga angels. Kinakatawan, hindi mismo sila yon. At may pangalan bawat stars. At walang sinabi sa Bible na yung pangalan ng star na ito, Sharon? No. But anyway, we know human, lahat kinakamkam kahit hindi naman kanila. Yung mga titles, hindi natin dapat kinakamkam. Pero extra info na lamang yun. Megas Pistis, yung pong Pistis ay Greek ng faith. Great faith. Megas Pistis. Great faith. So karagdagan pong knowledge yan sa atin para sa ating Greek terminologies. So according po sa binanggit kanina, binasa natin mga verses, ang sabi kasi ng Panginoon sa babae, "Oh woman, you have such a great faith. Oh woman, megas pistis ang meron sa'yo."
Ano ba yung ibig sabihin o paano natin malalaman kung isang person meron siyang megas pistis or great faith? So, tutunghayan natin yung mismo naging kilos, kwento ng babaeng ito sa piling nating Panginoon. So, number 1 po, ang great faith po, masasabing great ang isang faith kung it has the right object. Tama yung pinaglalagyan ng pananampalataya. Number 1 po yun. Matthew 15:21 and 22. Ito po yung simula. And Jesus went away from there and withdrew to the district of Tyre and Sidon. So dito ngayon yung eksena. Ito pong Tyre sa Sidon, napaka-evil nitong lugar na ito. May ibang parte sa Biblia po, isinumpa ng Panginoon itong lugar na ito. Isinumpa ng Panginoon. So taga ron din yung babae. So nandun siya ngayon sa district of Tyre and Sidon. Verse 22, and behold, pag gumamit ng behold, aba, bigla-bigla na lang. No? Behold, a Canaanite woman from that region, evil region of Tyre and Sidon, came out and was crying, have mercy on me, O Lord, Son of David. Why? My daughter is severely oppressed by a demon. Hindi na tayo magtataka kung yung anak niyang babae oppressed ng demonyo. Number 1, itong Tyre sa Sidon po, napaka-evil, napaka-pagans. Mamaya po malalaman natin gaano ka-pagan itong mga taga-Canaan. Additional knowledge for us. So, severely oppressed by a demon. Paano hindi ma-oppress ng demon yung bata kung puro ka-demonyo ang ginagawa ng mga tao around her? And they are not really serving the true God, the true one God. They are serving someone else or something else. Mga kapatid, madali kapitan ng demonyo, madaling lapit-lapitan din ng demonyo, yung number 1, walang Kristo sa puso. Si Jesus Christ himself, pinatunayan niya, nung nakikita pa lamang siya sa malayo, nung lalaking inaalihan ng legion of demons, nakilala siya. Malayo pa ang Panginoon, bumababa pa lang ng pampang, nanginginig na yung mga demonyo, yung laksa-laksang demonyo sa katawan ng isang tao, na makita pa ng Panginoon. Now imagine that Jesus Christ na kinatatakutan ng legion of demon, nasa puso natin ngayon. Yun ang contrast. Supposedly, ang tunay na Kristiyano, hindi takot sa demonyo. Hindi takot sa diablo. Hindi takot sa dilim. Hindi takot sa momo na pinapanood nyo ng madalas kasi sa TV. Kasi we have the Lord in us. Sa mata po ng mga demonyo, ng mga evil spirits, napakaliwanag po ng ating Panginoon. Nasisilaw sila. Ngayon si Kristo nga po nasa atin, supposedly nasisilaw din sila. Kung tayo mga Kristiyanong lagi na lang ang feeling natin merong demonyo sa tabi mo, may demonyo doon, ba't parang malapit kaya si demonyo, kapatid? At ang bunga ngayon, lagi kang takot. Kung kayo po matatakotin, ang advice ko sa inyo, huwag na kayo manonood kasi ng mga horror films. Kasi hindi lang man kayo natatakot sa movie lang eh. Kahit biglang bumukas yung pinto, because of hangin lang naman siya na hindi mo napuna, takot ka na kaagad. Gumalaw-galaw ng konti yung kortina, takot na kaagad. Yan ang bunga niyan. Yan ang bunga niyan, mga kapatid. So dito po, bata ang pinag-uusapan dito. According po sa theologian, yung pinag-uusapang bata dito, maliit na bata, nene, little girl. Little girl yung ino-oppress ng demon. Hindi na lang nabanggit sa Biblia kung anong klaseng oppression ang ginagawa itong demon na ito. Maybe sa mga susunod nating mga pagkikita, pag-aaralan natin, ano ba ang ginagawa ng mga demonyo sa buhay ng isang tao? Ano ginagawa sa mga unbelievers? Ano ginagawa sa mga believers? Para na rin sa mga baguhan, kailan lamang natin nakasama. So sabi po dyan, meron siyang right object kasi yung babae, kaya meron siyang great faith. And that is, walang iba, kundi sino daw? O Lord, Son of David. Ngayon, ang katakataka po sa babaeng to, siya'y pagan. Galing siya sa lipi ng Tyre and Sidon, sa Cana, na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga hindi tunay na Diyos. Kaya open na open ang buhay nila sa mga demonyo because they are not worshiping the one true God. Yan po ang isa sa bunga kapag sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yan ang bunga kapag hindi kay Jesus sumasamba sa iba. There's only one name under heaven given para sa ikaliligtas ng tao.
At isa lamang ang dapat pinagpeprayan ng tao. Jesus Christ, God. Yung Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yun lang ang sinasabi sa Bible na dapat doon tayo nagpe-pray. Kapag tayo nagpe-pray sa iba, bukod doon sa tatlo, sa Trinity, then you are opening your heart and your life sa mga demons na nagkalat sa mundong ito. Kaya huwag kayo magtataka kung bakit parang napakamalipitin yata ng kadiliman, ng kampon ng kadiliman sa akin. Check your heart. Sino ba talagang object ng iyong pananampalataya? Si Jesus ba or someone or something else? Hindi lamang yon, ang maganda sa babaeng ito, he knows the prophecies. Para tawagin niyang Son of David si Jesus Christ, alam niya yung Old Testament. Malamang po kasi marami na siyang nakakasamang mga Jew. Kasi nakasalamuhan na sila, hindi na sila buo, kalat na sila. Nakakasalamuhan niya, naririnig niya rin yung Torah, naririnig niya rin yung Old Testament ng babaeng ito. Yon ang kagandahan kapag tayo lumalapit, nakikinig, kapag salita na ng Diyos ang pinag-uusapan. We know our God. Alam natin kung sino lalapitan natin at alam natin, kilala natin kung sino siya. Yun po kasing Son of David, ano po yan? Prophetic yan. Prophetic name ng ating Panginoon sa Old Testament. Nung panahon po ng Old Testament, hindi pa tinatawag na Jesus Christ, yung Son. Tinatawag muna siyang the Son of David. Kasi po, yung Son of David, which is the Lord Jesus Christ, the Messiah, manggagaling sa limb, sa katawan mismo ni David. Kaya nga po yung kingship ni David, na ang Diyos mismo pumili, hindi si Saul. Rejected po yung unang hari na si Saul. Si David talaga ang itinalaga ng Diyos ni Yahweh bilang unang hari ng Israel. Doon ngayon directly nanggaling si Jesus Christ. Kadugo ni Mama Mary, kadugo ni Joseph, si David. Kaya ito ngayong Messiah, alam po nung babae. Mga kapatid, this woman, pagan ang kanyang background. But it seems, lahat nilapitan na niya, yung mga pagan gods, yung mga pare, mga saserdote nilang mali, walang nangyari sa bata. Ganun naman ang tao eh. Panghuli na lang si Jesus. Jesus Christ is always the last resort. Pero you know what? Okay lang sa Lord yun. Kahit alam ng Panginoon, ako kasi last resort mo, no? Kaya nandito ka ngayon, nagpe-pray for me. Matagal na yung problema mo, pero bakit ngayon ka pala nananalangin sa akin? Naubusan ka na ng pera, no? Wala nang taong nagpapautang sa'yo, no? Wala nang doktor na kaya kang pagalingin, ano? Hindi ka na maintindihan kahit ng mga magulang mo sa mga kaibigan mo, no? Kaya nandito ka ngayon sa aking paanan. But you know what? Welcome. Tama ang iyong nilapitan. Kahit po ginagawa nating last resort, lagi si Jesus Christ, laging open ang kanyang arms for us. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Ang tunay at nag-iisang Diyos. Son of David. Ibang klase, napakalalim ng theology ng babaeng ito. Para yung messianic name or term for the Lord Jesus Christ, yun ang kanyang gamitin. Imagine, in-invoke niya na I believe, Jesus, that you are the Son of David. You are the promised Messiah. Yun po yung ibig sabihin ng sinabi ng babae dito. Imagine the theology. Isang simpleton, isang napakasimpleng babae. Nasa kayo lalaki, no? Laging babae na lang dito umaasikaso sa pamilya. Sa anak, maybe nagtatrabaho, or we never know. But then again, nakita natin babae, kilala niya ang ating Panginoon. Kilala niya. In-invoke pa niya yung kanyang prophetic name sa Old Testament na indeed, ikaw, O Lord, you're the Son of David, you are the promised Messiah. So ito po yung number 1. Marami pong faith sa buong mundo. Let's say, 100 million ang faith sa buong mundo. Doon sa 100 million faith na yun, isa lang ang true faith na nagliligtas. And that is the belief, the faith in the Lord Jesus Christ. Kaya nga po tayo mga kapatid, saliksikin natin ang mga wallet natin, baka may mga picture pa dyan. Saliksikin natin ang buhay natin, kanino ka ba nagpe-pray? Ulitin ko po, according sa Biblia, according sa Bible, sa Old and New Testament, ang pinagbibigyan lang ng prayer, hindi tao, hindi bagay. Yun lang Diyos, yung nag-iisang Diyos sa langit. And that God na pag-usapan natin, Elohim, He is the Father, the Son, and the Holy Spirit.
And especially ngayon, we are under the grace of what? The Lord Jesus Christ. We must pray to Jesus Christ. Hindi sa kasama ni Jesus Christ, hindi sa nanay ni Jesus Christ, hindi sa tatay ni Jesus Christ, hindi kay Pedro, hindi kay Pablo, hindi po sinabi sa Biblia mag-pray sa kanila. Ang only person na kinakailangan tayo nagpe-pray, ating ginagawang Panginoon, sinusunod, na isa lang, the Lord Jesus Christ. Marami tayong naging nakaraan. Pero mayroong nakaraan dapat hindi na natin itinutuloy, especially kung namit na natin yung nag-iisang Diyos na dapat doon tayo naglalagay ng pananampalataya. Maybe you will say, so early naman, para itakil yan, maraming bago. Kailan pa? Anytime, pwedeng sumabog ang buong mundo. Any day. Hindi naman umaayos ang mundo eh. Ayun mga kapatid, it's just a smoke screen. Tinatapalan lang ng technology ang kabulukan ng mundo. Hindi po umaayos ang mundo. Ang environment ba umaayos? Pag nagmina sila sa isang lugar, iiwan na lang nila yun. Magmimina sila sa ibang lugar, kaya baha. Ang mga puno, nakakalbo. Yung mga ginainin natin mga gamot, kailangan mo ng pangkontra sa side effects. Supposedly, gumagastos ka lang sa isang gamot, gagastos ka sa 5 na pangkontra sa 5 epekto ng isang gamot na nila magpapagaling sa'yo. Hindi po umiigi ang mundo. Ang bagyo po ba pahina ng pahina? Never. Ang lindol po ba pahina ng pahina? Hindi. Yung technology ba na ililigtas ang tao kapag may ganyang klase ng mga sakuna? Hindi. Palyado nga lahat, right? Kapag pinakilos na ng Panginoon ang natural elements, isa rin lamang ang makakapigil doon. God alone. So, maging katulad po tayong lahat ng babaeng ito. Alam niya kung sino lamang ang lalapitan niya. Napapaligiran po siya ng mga apostol, si Jesus Christ. Kasi na lamang yung babae, lumapit muna kay Pedro. Oh, San Pedro. Oh, Apostol Pedro. Oh, okay. Oh, San Juan. You know what? Kilala ng Panginoon by heart ang Lord, even though she's a pagan. Isa lang ang naging pakay niya, the Lord Jesus Christ. Are we Christians here? Amen. At alam natin yung Christ, si Jesus Christ yun, di ba? So we are Christians. Tagasunod tayo ni Kristo, hindi ng sino paman. If we will follow anyone else, wag mo nang sabihin Kristiyano ka. Nyans na lang. Nyans. Maglagay ka ng ibang pangalan doon. Madali lang ba yung sinabi ko? Napakahirap intindihin. Since we are Christians, we follow Christ. No one else. Katulad po sa babaeng ito, we must have the right object. Kapag right ang object ng ating faith, then we have a great faith. Katulad ng babaeng ito. Number 2 po. Hindi lamang yon. Yun daw pong great faith, ano siya? Repentant. A great faith, it is repentant. Again, doon sa binasa ng ating kapatid kanina, Matthew 15:21 and 22. Sa 21. And Jesus, uulitin po natin, and Jesus went away there and withdrew to the district of Tyre and Sidon. Verse 22, and behold, a Canaanite woman from that region came out and was crying, have mercy on me. O Lord, Son of David, my daughter is severely oppressed by a demon. Have mercy on me, Lord. Have mercy on me. Kahabagan mo ako, Panginoon. She has a repentant heart. Bakit natin sasabing meron siyang repentant heart? Una, nakita natin sa unang pinag-usapan natin na number 1. In-invoke niya yung kaganapan ng prophecies sa katauhan ng ating Panginoon. That this person itself, Jesus Christ, siya yung sinabi sa Old Testament na the Son of David, the Messiah which is coming. So, doon pa lamang makita natin, this woman, regardless of her background or kasalukuyan, she knows in her heart and in her mind that this person, di ba, is the Lord. Sinabi na nga niya, O Lord, the Son of David. Kaya sabi niya, have mercy on me. Meron siyang repentant heart. Hindi po kasi madaling lumapit, di ba? Ito, maganda ito eh.
Hindi ko nabanggit kanina, babanggitin ko ngayon. Napapanood kasi natin sa di ba, sa mga balita. Ang mga tao, kahit napaka-religyoso, kung kini-kini na lumalapit. Yung isa napanood namin, di ba? Nasa balita yon. Yung nagpapagaling sa Batangas yata. Yung may hawak na itim na kahoy. At siyempre, nagdadrama naman yung mga pinapagaling niya. Right? Pero mga religyoso yung mga yun. You know, that's what's ironic. Napaka-religyoso nila. Pero hindi sa Diyos lumalapit dito. Yes, ang katwiran nila kasi po napakamahal kapag nagpatingin sa doktor. Napakamahal ng gamot. Kaya po, dito naman po, may proof naman pong gumagaling talaga. Kaya dito po kami lumalapit. Nakita niyo yung malaking kompromiso doon? Mamaya mababanggit po ito, mas specific, mababanggit, na dapat ang tunay na Kristiyano, hindi lumalapit sa mga ganyan. Ang tawag nila, faith healer, di ba? And you know what? Mali po yung term na yun. Faith healer, kung tunay na faith kay Jesus Christ sila meron, maniniwala ako, meron siyang faith to heal. Pero hindi naman Ano sinabi niya? Meron siyang angel na tinatawag, Seraphim, palayasin to. Mga cherubim, whatsoever, palayasin to. Pati ba naman yung mga anghel na nananahimik? Baka narinig ng mga seraphims yun ano na naman to? Ba't pangalan naman natin na ini-invoke nitong isang to? Nakita niyo yung kapangahasan ng mga taong yan? Tapos ang laki ng medalyon talaga. At nakatato pa dito yung kung ano ng mga salitang hindi naman talaga Kristiyano. Something else. You know what, mga kapatid? Pangatawan na natin yung ating pananampalataya. Kahit mahal ang gamot, mahal magpa-doktor, kung hindi naman makokompromiso ang iyong pananampalataya sa nag-iisang Diyos, gumastos ka na lang. Gumastos ka na lang. Hindi doon kasi pag nagpabunot ako ng ngipin, palito lang ng posporo, tanggal ang ngipin ko Tapos wala pang dugo. Libre. Sa amin ganyan, meron din sa bahay ng lolo ko, sa tapat ng bahay namin, meron doon manghihilot naman. Okay lang sama kung hilot Walang problema. Kaso meron pang bulong-bulong. Kung ano-ano pa yung nasa kwartong ganyan. No? Ibang usapan na yun. Kung therapy rin lang, massage, walang problema doon. Pero kung merong ibang pinag-uusapan, may something else, may something spiritual, na binabangin Latin pa, para bailar la bamba. La vida loca. Hindi mo alam kung niloloko ka na lang nun Nalalatin-latin pa siya Alam niyo kung magkano bayad? Kasi natawas ako dati Hindi ako naniniwala niya kahit bata pa ako nun. Ewan ko, kahit nung malit pa ako, I never believe these jokers, these clowns. Wala pa akong isip masyado, parang 1/4 pa lang. I do not believe them, to be honest. I don't know why. Maybe nilaan niloob ng Panginoon. I never believe them. Alam niyo kung anong bayad? Isang kahang hope. So, dapat i-check yung sarili niya, baka may cancer na siya sa baga. No po? Ang laking kalokohan, Nung nakita ko, ang dami niyang hope tuloy doon, kahakahan ng hope. Yung pala, parang pader na Kasi hindi naman nahihit lahat I never believe. Ang sabi po sa Biblia, I think sa Isaiah, minsan, loloobin ng Diyos, mangyayari talaga yung ginagawa nila. Alam niyo kung bakit? Titignan ngayon Panginoon, ipapakita sa iyo kung saan mo talaga inilalagay ang pananampalataya mo. Sa Diyos o sa taong yan. Ulitin ko po, minsan, totoong nangyayari yung milagro na pinapakita sa kanila. Sabi sa Bible po yan, upang makita mo mismo, hindi ang Panginoon kasi alam na naman yung puso natin, nababasa niya na yan Hindi kailangan ng Diyos ng patunay na faithful ka sa Kanya, alam niya na yon para malaman mismo natin saan talaga nakalaan ang ating pananampalataya. So, mag-iingat po. Yes! Nagkakatotoo minsan. Kasi nga nilolob ng Diyos. Pero ang tanong ngayon, kumagat ka. Si Kristo kamang iyong Diyos at Kristiyano ka. At gumagawa ka ng ganyan kasi nagkakatotoo. Nakinino ngayon ang pananampalataya mo. Malaking kompromiso. At nabanggit natin, di ba? Yung mga anting-anting po, isuko na yan. Yung mga bagay na nasa wallet, hindi, aswerte kasi yan, wag. Mga 1 month ago, nagulat ako dun sa Syrian namin na traffic manager. I mean, nag-asikaso ng in and out ng mga trabaho namin, na babae.
Ma'am, pagkakita ko ito sa harap ng lamesa niya, ma'am, may pusong gumagano'n sa akin. Biglang sabi ko, alam ba ng babaeng to yung kanyang pinagagawa? Muslim siya! Ano ginagawa nun sa lamesa niya? Nakita yung kawalan ng kaisipan ng maraming taong may pinag-aralan naman? Ano ginagawa nun sa lamesa niya? But I believe merong pumuna sa kanya. Kasi po biglang nawala sa lamesa. My point is this. Maraming merong pinag-aralan, pero pagdating sa katotohanan, wala. Kaya po hindi ginagamit ang diploma sa simbahan. Engineer po ako, kaya dapat dito ako sa likod. Never natin pag-uusapan kung ano profession natin. Hindi ko presidente ka, ikaw na ngayon nasa tabi. At meron kang power na tumayo na lang dito. No, never. Kasi ang Lord po, pantay ang pagtingin ng Panginoon sa sinuman. Kaya nga po yun ang mga pinili niyang mga apostol, di ba? Bakit niya tinawag si Pilato na mismo si Pilato? May power naman yung word niya eh. Pilato, come with me. No, never. Yung mga pinaka-simple ton, mga simpleng tao, yun ang kanyang ginamit. Upang pakita, it will not be you, but me in you. Para maganap ang aking mga kalooban. Ang babaeng ito, sa tulong ng Holy Spirit, of course, walang ibang source ng kaunti pang faith na meron siya para sa isang tao, kundi ang Holy Spirit. I believe in my heart. Kumilos ang banal na Espiritu sa kanyang buhay. Because hindi po ba, yun ang ministry ng Holy Spirit? To convict men of sin at ilapit sila sa Diyos. Have mercy on me. Nagkaroon siya ng repentant heart. Only the Holy Spirit ang kayang humipo sa puso natin para magawa nating magsisi. Oh Lord, patawarin mo ako. Hindi ko alam dahil mula bata pa lamang yun ang aming ginagawa, kinagisnan. Lord, ngayon ko nalaman through your Holy Spirit na dapat pala ikaw lamang ang aking kinikilalang Diyos. Sa iyo lamang ako lumalapit at sa iyo lamang ako nananalangin. So, kahit parang napakasimple ng faith ng babae, still, sabi ng Panginoon, megas pistis ang pananampalataya ng babaeng ito. Meron siyang megas pistis or great faith. Number 3. Ang tunay na great faith po, it is reverent. Nagbibigay pitagan. Nagbibigay ng respeto. Verse 23. Ang sabi diyan, for some reason, nung sabi ng babae na, have mercy on me, O Lord, my daughter is severely oppressed by demon. Anong ginawang aksyon ng Panginoon? Verse 23. But He did not answer her a word. Hindi mo lang yun, hindi ganun, wala. Nanahimik lang Panginoon talaga by that time. Walang sinabi si Jesus. Ito ngayon, enter the disciples. Halos kapareho ng mga bata last time. Dito magaling yung mga apostol eh. Ayaw nila na-anoy sila. Ayaw nila ng mga annoying, mga maiingay, mga magugulo. Ayaw ng mga disciples yan. Kaya enter, tahimik ang Panginoon. So, ayan na ngayon ng mga disciples. And His disciples came. Lumapit na yung mga disciples kay Jesus Christ and begged Him, Lord, send her away, for she is crying out after us. I believe hindi ito iyak, yung pinipigil na iyak na ganun. Bata, pinag-usapan natin, anak niya, nene. Humahagulgul to, maingay na klase na iyak to, yung may sound. Sabi ng mga disciples, palayuin mo na, Panginoon. Iyak ng iyak. Iyak ng iyak. So sumagot ng Panginoon. Di ba? Jesus answered sa babae, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Sabi sa babae, ako'y naparito para lamang sa mga Israelita. Yung babae ba? Ayaw mo, wag mo. Buti nga, dagdag na ako sa church mo, sa membership. Hindi, di ba? Makikita natin sagot ng babae, sabi niya. But she came, una, may distansya sa Panginoon. Pangalawa, mas lumapit na siya sa ating Lord. But she came and knelt before Him saying, Lord, help me. Hindi nagbago yung attitude ng babae nung medyo parang nire-resist siya o nire-reject siya ng Panginoon. Lalo pa nga siyang lumapit and this time, lumuhod pa siya sa harap ng ating Panginoon. At inulit lang yung kanyang sinabi, Lord, help me. Panginoon, tulungan mo ako. Sabi ng babaeng ito. Itong babaeng ito,
Yes, she's pagan, but she has this reverent heart. Meron siyang pagpipitagan, paggalang, respeto sa ating Panginoong Jesus. Mahirap na pong makakita ng mga tao na marunong rumespeto sa kapwa-tao. Especially nowadays. Hindi ko nila lahat ang mga kabataan, pero ito rin kasi itinuturo ng West. Kung kausapin yung nanay, gano'n na lang. Kung kausapin yung tatay, gano'n na lang. Hindi na nagmamano. Yung word na kayo, wala na. Di ba ganun kapag matanda, pag matured, or mga matatanda sa buhay, kumusta na po kayo? Kasi yung kayo, paggalang yun eh. O, kumusta ka na? Aba, parang kapatid mo lang kausap mo. O kaibigan mo, or what? Yung boss mo ba, kakusapin mong ganyan? Hindi ba sobrang papipit? How are you, sir? Boss yun sa opisina. Pero yung mga magulang, kadalasan hindi na ganyan. Yes, maganda ang sama ng mga magulang sa kaanak, parang barkadahan, para close talaga. Pero hindi dapat nawawala yung ganong klase ng pagpipitagan, pagpaparangal sa ating mga magulang. Dapat meron yun. So yung mga anak natin, kung napapansin natin hindi lumalaki ng ganyan, turuan mo. Hindi ka taga-West, taga-East ka. At sa Pilipinas specifically, ganito makipag-usap ang mga nakababata sa sino mang nakatatanda sa kanya. Tao pa lang pinag-usapan natin doon. Dito pinag-usapan natin ang ating Lord. Ganun na lamang kanyang pagpipitaga sa ating Panginoon, even though hindi na siya pinansin ng Panginoon. Even though sabi ng Panginoon, indirectly kasi sabi ng Panginoon na hindi kita sakop eh. Pasensya na iha, kung yung anak mo sinasapian ng demonyo, kaso hindi kasi kita sakop ng aking responsibility. Hindi ka sakop ng aking area of responsibility. Parang sa bagyo lang. Isipin nyo marinig natin ganyan. Hindi ba masakit yun? Ako, pasensya na. Hindi ko sakop yung sakit mo. Di ba pag pinalilipat ng ibang ospital, ang layo pa naman. Ako po, hindi ba kandahirap tayo? Kaya hanapin mo ngayon kung sino espesyalista doon, siyempre. At hindi madali yon kadalasan. Lalo na kung medyo malaking gastusin pag-usapan natin, marami hindi pa nagtitiwala. Kailangan bayad muna bago ka pagalingin. Ang Lord, andun na siya mismo. At talagang alam na ng lahat, He is a healer. Our God is a healer. Pero nung lumapit ng babae, ito ang kanyang unang naranasan. Narinig mismo sa bubig ng Panginoon habang siya'y nakaluhod. Pero again, gayunpaman, sabi niya, Lord, help me. Makikita natin dito sa napaka-exing phrase na ito, talagang yung babae po, desperado na. Malaking possibility, even her money, halos na ubos na. Para ilapit yung bata sa mga nagsasabing kaya siyang pagalingin, pero hindi naman. Pinagkakitaan lang siya. Alam niyo, para medyo mas maging malalim pagkakilala natin sa babae, at lalo nating ma-appreciate yung kanyang attitude, behavior sa harap ng Panginoon, wala po dyan sa slide, I will read you something about Canaan at sa mga tao nakatira doon. Okay. The Canaanite region, yung pinanggalingan ng babae, featured worship of the supreme deity. Meron silang mga Diyos-Diyosan na sinasamba, isa pangalan El. Okay, El, ibang klaseng El to. Kasi even the God of Israel, minsan tinatawag ng El Gibor. Diba? El Elyon, El Shaddai. Ibang El po ito. Counterfeit El. So meron din siya tinatawag na El. At hindi lamang yon, yung sinasamba ng mga tao sa Canaan, si El, meron ka-partner. Ang pangalan ay Asherah. Kaya nga ba sa Old Testament, mababasa natin, at yung mga Asherah poles, pinagwawasak ni Gideon and so on and so forth. Yung po mga Asherah, yung po mga Diyos-Diyosan na yan, meron din silang dambana or altar, tapos meron silang mga poles. Yung Asherah poles, yan po yung binabanggit dito. Meron ng El, meron pang Asherah. Hindi lamang yun. The Canaanites also worship Baal. Baal. Sino raw siya? The God of rain and thunder. Hindi lamang si Baal, meron ding goddess of war, si Anat. Hindi lamang yan. Meron pa silang ibang Diyos. Isang goddess, ang pangalan ay Astarte. The goddess of love and fertility. Yan ang sinasamba ng mga Canaanites. At kaya galit na galit ang Panginoon sa kanila. Kaya ang sinabi po
di sa Deuteronomy 18:9-14, bakit nga ba, anong dahilan ng Diyos, nananahimik yung mga taga-Canaan, at sinabi niya sa Israel, pupunta kayo doon para kubkubin yung lugar na yun, dahil sa inyo yun, at ano mangyayari sa kanila? Paano na yung mga nakatira? Yun ang laging question, di ba? Parang wala yatang justice dito. Pues, basahin po natin Deuteronomy 18:9-14. Patungkol sa Canaan, the land flowing with milk and honey, ano ginagawa ng mga tao nakatira doon bago dumating yung talagang magmamay-ari ng lupa? Deuteronomy 18:9-14, babasahin ko po. Verse 9. Sabi ng Panginoon sa mga Israel, kasi nasa Gilgal na sila, malapit na sila sa lugar eh. Makakamtan nila sa wakas yung land na yon. Sabi ng Panginoon, kapag kayo'y naroon na sa lupa yung ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong gagawa ng kasuklam-suklam na gawain ng mga tao roon. So, kasuklam-suklam tong mga taong to dahil sa mga kanilang ginagawa, sa mata ng ating Panginoon, number 1 po yan. Dahil sila'y kasuklam-suklam. Ako, ano ba yung pinakakasuklam-suklam sa akin? Parang, pero ang Diyos kasi meron siya tinatawag na kasuklam-suklam. Ano ba? Ano ba yung ginagawa ng mga taong ito, ng mga original Canaanites, original na mga nakatira doon, at ang Diyos, pahaalisin sila, lilipulin sila, at gagamitan ng Israel. Ito po, verse 10. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Kasuklam-suklam ba yun? Hindi. Kulang pa yung word na kasuklam-suklam kapag ang isang tao, yung sariling anak, sinusunog bilang handog sa mga Diyos-Diyosan. Sinong gagawa nun? Number 1, sinong matinong tao ang susunugin kanyang sariling anak at iaalay sa kanyang Diyos? Walang matinong gagawa nun. Hindi lamang yon. Ito po, ito medyo mas malapit sa puso natin, medyo modern. So, wag daw magsusunog. Hindi lamang yon. Huwag kayong manghuhula. Ayan po, Biblia po ang nagsasabi dito, ha. Huwag na po tayong lumalapit sa mga manghuhula, mga kapatid. Pati mga nagbabasa ng guhit sa palad. Please. Marami sa inyo hindi alam ito, pero malalaman nyo ng lahat. What God hates. Kasuklam-suklam sa Diyos. Bawal na po ang horoscope. Bawal ang palmistry. Bawal ang panghuhula. Ang sinabi po dito, hindi lamang yon. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam. Lalo na yon, huwag kayong mangkukulam. Ayan, di ba may mga lumalapit sa mangkukulam? Hindi ako sinagot ng babaeng to. Lagot siya sa akin. Lalapit sa mangkukulam, pakikulam nga itong babaeng to. Bruha siya. Hindi po gawain ng tunay na Kristiyano ang lumalapit sa manghuhula. Lalo na sa mangkukulam, which nga yun, lalapit ka dun? Which nga which? Hindi lamang yun. Ano raw, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mananawas. I think lahat tayo dito nakaranas ng inilapit sa mga mananawas, di ba? Alam mo, ako natatawa tuloy ako nung naalala ko na tinawas ako. Ang daming nakikita doon, tinitingnan ko naman, wala nung nakikita. Ako, napaka-imaginative ko po. Hindi ako magiging artist, hindi ako magiging taga-drawing sa comics nung araw. Kung wala akong imagination, I can see faces kahit saan ako tumingin. I can see figures kahit saan ako tumingin. Nung tinignan ko yun, pinaglolo ko nung matandang to. Wala naman Wala. Parang luya. Yun, mukhang luya. Ganun lang naman itsura ng tawas pag umano sa tubig. Mukhang luya, upo. Kasi gumagano lang, bilog lang na ganun yan Pero ang dami na niya nakita. No? Hindi ko lang matandaan kung nilawayan ako sa puso, pero nawa hindi naman nangyari. Nawa. No, pero alam ko may mga oil siya Napakrus. Tapos hope lang pala katapat niya. So yan po. Hindi lamang yon. Mananawas at wag daw tayong gagawa o lalapit sa sinumang sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Lumayo kay Madam Auring. Sa mga modern day, nakikita ko kasi sa TV may ganyan May show na sila. But may ball talaga doon. At online, nanguhula sila. Ang tunay na Kristiyano po, hindi na lumalapit. Ni lumalapit doon, hindi na. Ni makapagkaibigan sa kanila, wag. Wag daw. Kapag namatay ang isang tao, ang kaluluwa po, according sa Biblia, sa chapter 4 ng Hebrew, after death is judgment. Dalawa lamang ang pwedeng puntahan kapag namatay ang isang tao. Langit or impyerno or Hades.
Walang gitnang sinabi sa Biblia. Walang gitna. Walang sinabi sa Bible na 40 days kasing maglalakad pa sa mundo yung kaluluwa, kaya takpan nyo lahat yung mga salamin. Kasi pag nakita ng kaluluwa yun, baka pumasok maligaw siya. Malaking kalokohan. Matindi pa sa science fiction. Naalala ko po yan, with due respect sa akin, namatay na mga matatanda sa buhay, sa mga lolo ko. Ganun po kasi, napansin ko yun, na mamatay yung lola ko, nasa deathbed mo siya. Yung talagang huling hininga niya, nandun kami. Nakita po namin yan. Sabi ko, ba't nakatakip po yung mga salamin? Actually, hindi na piniliwanag. Siguro, hindi lang alam mo bakit. Pero nalaman ko later on, yung pala yun. Baka maligaw doon yung kaluluwa at hindi na makalabas. Di ba mayroong 40 days pa, right? Saan kinuha yun? Paano mong kakausapin yung kaluluwang wala na sa universe na kinalalagyan natin? At specifically, yung kaluluwang yung kasi, meron na lang ibang pinuntan, nandun na sila. At definitely, wala na dito sa earth, nandun na sila, tapos kakausapin mo pa? Nasaan yung gintong pustiso? Saan nailagay yung kontrata? Pakitanong po yung lolo ko, nandito po ba siya ngayon? Oo. Actually, nakaupo siya sa balikat mo. Pwede po bang pakitanong sa kanya kung saan na naiiwan yung pulseras or what? Malaking kalokohan po yan. Walang ganyan sa Biblia. At ang sabi po dito, isa yan sa kinasusuklaman ng Diyos. Hindi lamang yun. Ang sabi po dyan, sino mang gumawa ng alinman sa mga ito, ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. At ito po ang dahilan kung bakit palalayasin yung mga taga-Kaina. Pakatandaan ninyo na yan ang dahilan, kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Lubos kayong maging tapat sa Diyos ninyong si Yahweh. Ang mga bansang inyong sasakupin ay sumusunod sa mga manghuhula at mga naniniwala sa agimat. Subalit ang mga ito ay pinagbabawal sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. That's why pinalayas sila ng Diyos. Wala kayong karapatan sa nilikha kong lupa, lumayas kayo dyan. That's the story kung bakit Israel ngayon nandun. And God is now there. At ang daming ginagawang wonderful works ng Panginoon habang nakikipagdigmaan ng Israel laban sa mga hordes of hell na nakapalibot sa Kanya. Ni utak nga, wala eh. Alam niyo, magbasa kayo ng balita, pagdating na lang sa utak po, napakatalino ng Israel. Yung kalaban po, okay, fine, siguro 50% meron. Sa psy-war na lang, psychological warfare, talo na po sila. And of course, hindi lamang yon because God is there. God is with Israel. At hindi lamang po yon, dadagdag ko na lang talaga, ang archangel, ang patron angel ng Israel ay si Michael, the archangel. Mababasa po natin yan sa Book of Daniel. Ang anghel na nakatalaga sa Israel, si Michael mismo. Si Michael. Imagine that. Sino pang tatalo kay Michael? Si Satanas walang panlaban kay Michael. Mababasa natin yan sa Book of Revelation. Ganon ang sasapitin ng mga taong mayroong pananampalataya sa Panginoon at hindi pa tapos ang Diyos sa kanila. So yun po yung maiksing kwento kung bakit, for me, talagang great faith meron tong babaeng ito. Yun siya. Yung binasa natin kanina, yun ang mga ginagawa nila. Nananalitay sa kanyang dugo mismo, sa kanyang DNA, yung pagiging pagano, yung pagiging kasuklam-suklam sa Diyos, and yet, ito ngayon siya sa harap ng ating Panginoon. Kaya tunay nga, megas pistis, meron ang babaeng ito. Nawa, makatulad tayo ng babaeng ito. Number 4, di lamang po yun. Ang great faith po, ang isa sa karakter niya, it is persistent. Persistent siya. Di ba? Hindi umalis yung babae eh. Andun lang talaga siya kahit ang Panginoon, malabo lang yung sagot ng Panginoon. Verse 26. So sabi niya, hindi pa pala sapat yung sinabi ng Panginoon na pasensya ka na, hindi ka sakop ng aking responsibility. Ang sabi pa ng Panginoon sa verse 26, and Jesus answered, it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Tinawag ba ng Panginoon na aso yung babaeng ito? Pag sa iba mo sinabi yan, given na yon. Ibig mo sabihin, aso ako sa paningin mo? Ganun po kabigat yung sinabi ng Panginoon. Ganun kabigat. Pero you know what? Dahil nga merong mega pistis ng babaeng ito, she said, yes, Lord. Yet, even the dogs
eat the crumbs that fall from their master's table. Ganun ang mga hayop, di ba? Yung mga pusa, yung mga aso, pag may nalaglag, kinakain nila. Ang sinasabi ng babae, regardless po. Kung pispis na lang ibigay nyo sa akin, okay lang po yung Panginoon. Kahit yung mga hindi nyo na kinakain, yung mga basura na yung nalalaglag doon, okay lang po, Lord. Yun yung klaseng faith meron ng babaeng ito. Great faith. Okay lang sa kanyang napaka-innocenteng kaisipan na kahit mumu na lang, Lord, kahit mumu na lang po ibigay niyo sa akin. Tayo kasi punong-puno ng ego, di ba? Ayoko na sa church na yan. No? Dati 3 ulam dyan eh. Ngayon 2 na lang. Kung mga nanganganib pa, magiging 1 na lang. Pero itong babaeng to, wala sa isip niya yung mga bagay na yan. Wala. Ngayon, tanong ngayon, nakita na natin how great is the faith ng babaeng to doon sa 27. Pero bakit naman ganun magsalita ang Panginoon? Nakulang na lang, halos sinabi niya na indirectly na yung babaeng to ay aso. Ang amo, ang Israel, at yung mga taga-Kina katulad niya, aso lang sila sa mata ng ating Lord. You know what? Simple lang po sagot dyan. The Lord Jesus Christ was just testing her faith. Saka hindi lamang yun, kasi totoo naman, di ba? Alam ng babae na ang kinakain talaga ng mga animals, ng mga pets, ito pang mga binabanggit ng mga aso dito, mga pets. Hindi sila yung mga galang klase ng aso. Under pa rin sila ng protection nung kumakain sa lamesa. Pero gayon pa man, yung mga mumu, pag nalaglag yun, natural naman talaga kinakain ng mga aso, di ba? So yung sinabi ng Panginoon, natural occurrence yun sa buhay. Di ba? Kung meron tayong aso, ganun gagawin talaga na pag may nalaglag, kakainin nila. So there is nothing deeper than that. Pero sinabi niya yon, yung napakasimpleng bagay na yun, na nagyayari naman everyday, upang ites yung babae, paano naman niyang maiintindihan yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Kasi kung maiba-iba lang itong babaeng ito, mga kapatid, baka lumayas na siya. Kung ilalagay ko sarili ko doon, hindi ko malaman kung ilang galong pride ang lulunutin ko para manatili pa ako sa pano ng Panginoon. Aminado ako doon. Parang hindi yata madali yung gano'n para pagsabihan ako ng gano'n. Na ako'y parang aso lang pala. Pero hindi. Right? Hindi po gano'n yung babae. Imbis na balikan niya na sagot ng Panginoon na, ano kala niyo sa amin, aso? Pusa kami. Diba? Hindi siya sumagot ng pabalang. Hindi siya sumagot ng pabalang. Nangatwiran siya. At yung kanyang katwiran, mayroon pa rin talagang halong pagpapakumbaba. Yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. At sa number 5, kaya po ito ngayon. Ang tunay na megas pistis, great faith, it will receive its reward. Kaya verse 28, ito na ngayon yung tunay na Jesus. Anyway, tunay pa rin siya kanina. Pero ito na rin talagang verdict ng Panginoon sa babaeng ito. Then Jesus answered her, "O woman, megas pistis, great is your faith. Be it done for you as you desire." Hindi na pinahaba pa. And her daughter was healed instantly. Tapos ang problema. Wala pa ang Panginoon sa bahay ng bata. Walang sinabing at pumunta sila, nagbiyahe, nagbangka, nagkamel, nagdonkey, at nakarating sila sa bahay ng babae at hanggang ng bata, at hinipo ng Panginoon, at pinalayas niya yung mga demonyo. Walang ganyan. Nung sabihin ng Panginoon sa harap ng babaeng nakaluhod, "Be it unto you," ano man ang inyong hinihingi, gumaling yung bata doon sa bahay. Hindi po minsan lamang nangyari ito. Alam natin, meron din isang kwento sa Bible na ang Panginoon nilapitan din ng isang pagan. Roman pa. At yung kanyang kasama sa bahay, yung kanyang alipin, may sakit din. Diba? At pupunta nga raw, dapat sila sa bahay ng Romano, ng tao. Pero sabi ng Romano, hindi kasi pwede talaga ang kultura by that time na yung isang Hudyo pumasok sa bahay ng isang Romano. Bawal po kasi yun. Bawal. So sabi ng Romano, Panginoon, medyo magkakaproblema po tayo. Sabihin niyo lang po, I'm sure gagaling po siya. So sabi ng Panginoon, okay, gagaling siya. Gumaling yung tao. Nasa bahay. Ang Panginoon, napakalayo niya. Sa isang salita lang po ng Panginoon, anything can be done. Anything can be done. You can be healed. We can be healed. Matatanggap natin yung mga bagay na kinakailangan natin sa salita lang ng Lord.
Walang hocus-pocus. Yun ang kaiba ng Panginoon sa mga mananawas, sa mga manghuhula, mga hilot na kung ano-anong ginagawa. O sige, pagtapos ito, pumunta ka sa sementeryo, may mushroom doon, kulay green, dikdikin mo yun, tapos i-process mo, medyo 2 oras magpakuluan, pagtapos tapon mo. Pumili ka ng medical, magaling ka na. Yung ba, ang dami-dami pang ipagagawa para gumaling yung tao. Scam naman yun from the beginning. Lalong pinahirapan yung tao, right? Ang Lord, hindi. Be it done unto you. Ano man yung pangangailangan. At yung bata, imagine yung naramdaman ng bata, nung yung mga demonyong gumugulo sa kanya, nagtalunan lahat sa bintana at tumakas. And hindi lamang yun. Imagine na pag-uwi ng nanay, yung kanyang anak na babae, nagsasaing na. Yung mga gawaing bahay, ginagawa na. Imagine the joy after nitong sitwasyon na ito. After nung lahat ng ginawa ng babae, after nung lahat ng sinabi ni Jesus Christ, but imagine the total joy na meron ngayon dun sa mag-ina nang sila'y muling magkita. God is great. No? God is good all the time. Yan ang pinapakita po sa ibinigay na mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. Maging sino man tayo, lumapit tayo sa Kanya, ibibigay niya. At paminsan-minsan maghanda rin tayo, baka meron munang test of our faith. Yes. Lord, bakit ganun? Siya, sabay lang naman kami nag-apply, pero siya natanggap, ako hindi. Hindi naman born again yun eh. Manghuhula nga yun, ako ang born again. Bakit po, Lord? Maybe, katulad ng babaeng to, idinadaan ka ng Panginoon sa test for you to prove to yourself anong klaseng faith ka meron para sa Kanya. So, wag po natin kalilimutan yan, ha? Maring kung kailang may kailangan ka, sa kabigla kang kinulang. Kung kailang ang saya-saya mo na lahat, everything seems in its place, biglang may nagkasakit. Palalahanin natin, hindi mangyayari yan kung walang purpose ang Diyos. At maaring ganito po yan, mga kapatid. I'm sure, walang bagay na nangyayari sa ating buhay nang hindi nakikita ng Panginoon. God is always there. He's doing something. He's always at work in our lives hanggang dumating ang time that we die at makasama natin siya doon sa langit. At makasama natin siya forever and ever and ever. So panghuli po ang ating verse to ponder, Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please Him, our God. For whoever draw near to God must believe, number 1, that God exists. Na hindi siya katang isip lang, hindi ko lang niloloko ang sarili ko, kundi meron talagang Diyos na nakikinig sa akin. Yun daw dapat. Lumapit tayo sa Kanya at naniniwala tayo nag-i-exist siya, and that He rewards those who seek Him. Laging merong sagot ang Diyos sa lahat ng ating inilalapit sa Kanya. Amen? Tayong lahat po yumuko, tayo manalangin. Lord, thank you very much. Muli, na-highlight. Number 1, na-highlight that you are so good, Lord. Napaka-responsable ninyong Diyos. Hindi ka kailanman nagpabaya sa inyong mga anak. At Lord, napaka-merciful po ninyo. You are full of grace. Gaya po sa nasaksihan namin sa buhay ng babaeng ito. Lord, maaring kami po ay katulad ng babaeng taga-Kina. Maaring meron pa kami mga dalang maling paniniwala. Maaring meron pa kami mga maling mga ginagawa, Panginoon, na against sa inyo. Lord, use your Holy Spirit. Lord, convict us patungkol sa mga bagay na ito. Convict us, Lord. And Lord, give us that strength na tanggapin anuman ang idinidikta ng inyong banal na Espiritu. Kaya maraming salamat, Panginoon. Tunay nga po, habang kami buhay, meron kaming pag-asa, at even though dumating ang time, hindi na kami buhay sa mundong ito, we will live forever and ever. Diyan po sa inyong piling, diyan sa langit. Kaya Father in Heaven, maraming salamat po. Ito ang aming samandalangin in Jesus' name. Amen and amen.